Sana naman ba kayo nagpunta ni Dino kagabi? Hindi naman si Dino ang kasama ko kagabi. Si Arvin. Arvin Samaniego. Sino Arvin Samaniego? Nagpunta na yun dito, Mami. Excuse me? Nagkita kasi kami sa disco kagabi. Ang dami nga namin na pagkwentuhan. You know, he's such a looker. At saka sexy. Hindi kagaya ni Dino na mukhang tipaklong. May mangyayari ba sa'yo kung iiyakan mo yung lalaking yon? Ha? Pero bakit si Gladys pa? Inalam mo pa ang buong pangyayari. For all you know, baka yung kapatid mo lang din ang kumaladkad kay Arvin sa kung saan. Ang sakit, Joyce eh. Hindi niya ako tinatawagan. Pagkatapos bigla ko nalang malalaman na Tama na nga mo rin. Actually, madali namang i-discourage ang kapatid mo kay Arvin kung talagang gugustuhin mo. Ipamukha mo sa kanya na sayong-sayo si Arvin, mula ulo hanggang paa. Maglampungan na sila hanggang gusto nila. Katawan lang naman yun eh. Hindi ko nga maintindihan kung paano naging magkamag-anak tong si Arvin at si Troy eh. Ito namang isa, ubod ng torpe. mauna na ako, Joyce. Maureen, are you okay? Kung ka rin, ano? Nakikita mo nung naghihimutok yung tao, tatanong mo pa kung okay. Maureen, bakit ka ba naggalit sa akin? Troy, please, I can't talk to you right now. Maureen, kung ano man ang galit mo kay Arvin, huwag mo na sana ako idamay. Magkamag-anak ka kami, but I'm not responsible sa mga ginagawa niya. Troy, please, I want to be left alone. Regards daw, sabi ni Arvin. Ikinuwento niya sa akin kung bakit kayo nagkalabuan. Ikaw naman pala may kasalanan eh. I don't blame him. Pa-innocent effect ka pa kasi. Ang dami-dami mong inhibitions. Alam mo, Maureen, ang mga taong maraming inhibitions natutuyuan ng utak. Ano pa ba ang gusto mo? Naakit mo na si Arvin, di ba? Pinalalabas mo ba na inagaw ko siya sa'yo? Ganyan ka naman eh. Kung ano ang gusto't mahal ko, yun din ang ginugusto't minamahal mo. Excuse me. For your information, hindi ko inagaw ang boyfriend mo. Hindi ko naman siguro kasalanan kung mas malakas ang dating ko kaysa sa'yo. Lalamya-lamya ka kasi. You don't know how to hold your man, Maureen. Bakit hindi mo itanong kay Arvin kung ano-anong mga liabilities mo? Then perhaps you'll understand kung bakit niya ako pinatulan. Wala akong dapat na ipaliwanag sa kanya. Wala akong dapat na sabihin para idepensa ang sarili ko dahil kayong dalawa lang ang nagkakaintindihan. Eh di kayo na lang dalawa. Sinabi mo yan, ha? You might be sorry. Sit-sit ka ng tumpong pagitan! Maureen, wait, please. Arvin, please. Hindi pa ako handang kausapin ka. Maureen, ano ba pinagsasabi ng kapatid mo? Ikaw, ano ba pinagsasabi mo sa kanya? Troy, let's go. Samahan mo naman ako. Ang hirap nito sa shock absorber. Kailangan pa manimbang, sumunod na ka ng kausap. I'm sorry, Troy. Pati tuloy ikaw nadadamay sa sama ng loob ko sa pinsan mo. I understand. But I'm so glad. Lagi kang nandyan para makinig, para umintindi. You've been such a friend. Yes. A friend. Wala ka nang pakialam sa amin ni Maureen, Troy. Eh, wala naman akong dapat i-explain sa'yo, ah. Bakit mo naman kasi binasos ng ganun si Maureen? Will you just leave me alone, Troy? Hindi naman ikaw ang tatay ni Maureen, ah. But she's suffering, Arvin. Hindi niya matatanggap yun.
Bakit yung kapatid niya pa? Ako naman ang tinukso ng Gladys na yun, ah. Hindi ka ba nakakaintindi ng Tagalog? Siya naman nagpakita ng motibo, eh. Tsaka masama ang loob ko nung kay Maureen, eh. Kaya hinanap-hanap ko ang company ni Gladys. Arvin, hindi katwiran yan. Gusto mo lang magpalusot. Ang problema sa'yo, akala mo, nasusukat ang pagkalalaki sa dami ng babaeng niloloko mo. Ang hirap sa'yo, Troy. Akala mo ikaw na ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. Baka nakakalimutan mo kung kaninong bahay itong tinitiran mo. Ha!